Pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sino po ba na-bless? Amen. Sino ba ang may natirang boses? Ako, kunti na lang eh. Ang sarap bumirit pag sa Panginoon, no? Amen. Glory to God. So, di ba, pansin natin yung kapag tayo kumakanta ng kamunduhan, parang may nire-reserve pa tayo eh, na boses natin. Pero pag sa Panginoon, parang gusto mong ibigay lahat eh. Ultimo, lalamunan mo, parang gusto mo na ilabas eh. May express mo lamang nararamdaman mo sa Panginoon. Amen? Sino po ba nakaranas nun? Amen. Glory to God. So lahat po tayo na-bless. Ang ganda po ng kinanta natin. Sabi nga, when the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Amen? Napakaganda po. Saktong-sakto po. Akmang-akma sa topic natin ngayong gabi. Amen? Puntahan po natin, kuya, sa Psalms chapter 46, verse 1 to 3. Mga awit. Chapter 46, verse 1 to 3. Sino po ba dito yung, ayun, sakto si Kuya Mar pala kanina. Yung tawag dito, yung wala ka ng matakbuhan, floating ka, manalain ka sa Panginoon, siya magbibigay ng way. At yung way yun, hindi lang basta-basta, kundi itong kanya ilalagay talaga sa mas the best kaysa sa iba. Amen? Amen. Kung gaya ni Kuya Mar, nakatagpo siya. Nakatagpo siya ng refuge, ika nga. Ng tanggulan, takbuhan. Dito pa sa church. Dito pa kung saan narito ang presensya ng Panginoon, lalong-lalo na sa gawain niya kung tayo nagsasama-sama. Amen? Napakasarap tumira sa church kasi nararanasan ko rin, natutulog dito sa church. Parang iba yung ramdam mo, makita mo ang kapatid mo na at ease ka. Galing ka sa trabaho, ang daming problema, ang daming stressful ka. Pero pag nakita mo na ang kapatid mo, lalo't ngumiti sa'yo. Parang ang sarap ng pakiramdam, di ba? Glory to God. Lahat po ba tayo nararanasan natin yon? Amen. Gaya niyan. Ginagawa ng Panginoon bilang refuge ang ating mga kapatid. Ginagawa niya bilang kalakasan natin. Sabi nga ng Panginoon, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Kung tayo may problema, pagsubok, lahat, sabi nga, pasan ko na ang buong daigdig sa problema. Napakalakas mo naman, no, pasan mo ang buong daigdig, no? Anong laman ng buong daigdig problema? Sabi nga niya, I will soar with you above the storms. Kagaya ng agila, di ba, pag may bagyo, mas gustong-gusto niya naglalaro. Mas gustong-gusto ng agila na nasasaktan siya, nahihirapan siya. Dahil alam niya, kaya niya sa pamagitan ng pakpak niya. Ang isang Kristiyano naman, pag lumalangoy sa pagsubok sa problema, bless na bless. Alam ba natin kung bakit? Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So yun po, tunghayan po natin ang kanyang salita. Psalms chapter 46, verse 1 to 3. Sa English muna po. God is our refuge. Pwede po bang sabay niyo ako? Amen. Sa English po. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will we not fear, though the earth do change, and though the mountains be shaken into the heart of the seas, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains tremble with the swelling thereof. Selah. Sa Tagalog po, para mas malinaw. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot. Bagamat ang lupa ay mabago at bagamat ang mga bundok ay mangaglipat sa gitnaan ng dagat. Bagamat ang tubig niyaon ay magsihugong at mamagabag. Bagamat ang mga bundok ay mangaguna dahil sa unos niyaon. Tayo pa'y manalangin. Iyuko po natin ang ating ulo, pikit ang ating mata, at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat, Panginoon, na arito po kami. Patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon. Lord, batid mo, Panginoon, na kami isang basahan lamang sa iyong harapan sapagkat kami makasalanan, Panginoon. Kami nagkasala, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Kung ito may nagawa, O God, ng aming pag-iisip, Panginoon. Ito may nagawa, O God, ng aming pananalita. Ito may nagawa, O God, ng aming mga gawain, ng aming mga kamay, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon.
Pakalinisin mo kami, O God. Pakabanalin mo kami, Panginoon, upang sa ganun, O God, ay makalapit kami sa iyo. Sa ganun, O God, ay pakinggan mo, O God, ang aming manghiling, Panginoon. Papakinggan mo, O God, ang aming manghinanaing. Lord, sinabi mo siyang salita, Panginoon, sa Psalm 66:18, O God, na kung kami, O God, ay may isinasaalang-alang, Panginoon, may itinatago, O God, na karumihan, kasalanan sa aming puso, Panginoon, hindi mo kami papakinggan, Panginoon. Kahit narito kami, Panginoon, aming inilalatag ang aming puso, Panginoon. Buksan mo ito, Panginoon. Ikaw, O God, ang siyang bahala, Panginoon, na magsaliksik nito, O God. Pakalinisin mo, O God, ang aming mga puso, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat, O God, sa iyong harapan. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sapagkat kami binigyan mo ng pagkakataon, O God, upang humingi ng tawad, O God, at magpalinis sa iyo, O God. Lord, sinabi mo sa iyong salita, O God, sa 1 John 1:9, O God, na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, O God, Ikaw ay Diyos na tapat at banal upang kami patawarin sa aming mga kasalanan at pakalinisin sa aming mga kalikuan. Lord, maraming salamat, O God. Dahil ngayong gabi kami, pinakabanal mo na, pinalinis mo na, Panginoon, pinakalinis mo na, O God, kami malinis na, karapat-dapat nang humarap sa iyo, Panginoon. Kami karapat-dapat nang dumaing at dumulog sa iyo. Lord, batid mo, O God, na ang bawat isa, O God, ay may kanya-kanyang hinaharap, daladalahin, Panginoon, kabigatan, O God, sa buhay, Panginoon. Lord, ngayong gabi ito, God, amin pong isinasantabi, ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, sapagkat kami walang karapatan, O God, na dalhin ito sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang, O God, ang siya may karapatan nito, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita, O God, cast all your cares, cast all your burdens upon the Lord because you cares, O God, on us, O God. Lord, maraming salamat, O God, dahil napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo pagmamahal, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat puso, Panginoon, ay pagbuksan mo, Panginoon, na makapasok, makapag-penetrate, Panginoon, ang bawat salita, Panginoon, na manggagaling sa iyo sa aming mga puso, Panginoon. Ito ay magre-rema, Panginoon, at aming maisa sa pamuhay, Panginoon. Ito ay aming maia-apply, O God, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, tabihan mo ang bawat isa, O God. Ang iyong banal na Espiritu, O God, ang siyang magtuturo sa amin, O God, sapagkat kami walang alam, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay banal. Ngunit, nandyan ang iyong banal na Espiritu, O God, na siya lamang ang aming aasahan upang magturo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Iniwala kami, O God, nakakatagpuin mo, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa. Hindi po, Panginoon, itago mo, O God, ang iyong lingkod, O God, sa iyong likuran. Ikaw lamang, O God, ang siyang mahayag, O God, sa aking harapan, O God. Lord, ako po'y walang alam. Wala po akong alam, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Ngunit, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magtuturo sa aming lahat, Panginoon. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, as an empty vessel, O God, na ang bawat mamutawi, Panginoon, sa aking bibig, Panginoon. Ibubuka ko ang aking bibig, Panginoon. Ang iyong mga salita lamang ang mamumutawi dito, Panginoon. Ang iyong mga fresh revelations lamang, O God, nakakatagpo, O God, sa pangailangan ng bawat isa. Ikaw na po siyang bahala, Panginoon. Aming ipinagkakatiwala ang gawain ito sa iyo, Panginoon. Aming ipinabalik ang lahat ng ito, Panginoon, ng may papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan mo lamang, Panginoong Isus, at ang lahat ng pinagpala at pagpapalain pa ay magsabi na, Amen. Amen. Glory to God. Balikan po natin na kanyang salita. Sabi niya dito, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Kuya Mar, nakatagpo ka na. Handang saklolo sa kabagaban. Sa kabagabagan. Bakit ang hirap kasi dito? Kabagabagan. Yun. Kaya't hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago at bagamat ang mga bundok ay maglipat sa kagitnaan ng mga dagat. Amen. Ang bundok ay lilipat sa kagitnaan ng dagat. Bagamat ang tubig na yaon ay may magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos ni yaon. Amen? Kagaya ng kinanta natin kanina. When the oceans rise and thunders roar. Amen? Kaya dito. Bagamat ang tubig na yaon ay magsihugong. Roar, sabi ng tubig. Ngunit, kagaya ng sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Sabi ng Panginoon.
Tunghayan natin ang kanyang salita sa Proverbs chapter 14, verse 26. Sinabi niya rito na kung sino yung mga may takot sa Diyos, may takot sa Panginoon, sila makakatagpo ng refuge. Ng ampunan. Itong sabi niya, in the fear of Jehovah, his strong confidence, and his children shall have a place of refuge. Amen? Sino ba dito ang natatakot sa Panginoon? Amen? Sino ba dito yung inuuna ang salita ng Panginoon? Amen? So, glory to God. Ibig sabihin, makakatagpo tayo ng ampunan or refuge. Sino ba dito yung may idol na superhero dati? Amen? Meron, no? Sa akin, meron din eh. Yun, dati. Idol ko siya eh. Pero ngayon, iba na ang aking idol. Hulaan niyo. Amen. Glory to God. Si Jesus. Sino po ba dito may idol kay Jesus? Amen. So, glory to God. Sinabi niya kung sino ang may takot sa Kanya. Sila yung makakatagpo ng refuge. Kagaya ni Kuya Mar. Nangangailangan siya. Wala siyang matakbuhan. Nanalangin siya. Pumasok sa puso niya, sa isip niya, ang Panginoon. Wala na siyang ibang matakbuhan. Panginoon ang inuna niya. Nung Panginoon ang inuna niya, nagbigay ng wisdom ang Panginoon sa pagitan ng mga kapatid. Amen? Glory to God. So kung sino, yung in times of troubles na nahihirapan, manalangin, humingi ng wisdom sa Panginoon, hindi magkukulang ang Panginoon na mag-supply ng pangailangan. Amen? Kaya kung sino man, ang stressful ngayon dahil sa trabaho o problema, way back in Philippines or dito man, manalangin lang tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon at kakatagpuin ang pangailangan natin. Amen? Sabi nga ng Panginoon, God is our hero. Bakit naging hero? Tunghayan natin sa Isaiah chapter 24, verse 5. Gaya ng kinanta natin kanina, be still and know that I'm God, sabi ng Panginoon. Kaya dito, Isaiah 24:5. Sabi niya dito, dun. Ang lupa naman ay nagdumuhan sa ilalim ng mga nananahan doon sapagkat kanilang sinasalangsang at binago ang alituntunin sinira. Sandali. Isaiah 25:4 pala, baliktad. Kung paano ang Panginoon ang nag-iisang ating takbuhan. So sabi niya, sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha. Amen? Ating Panginoon ay naging ampunan sa mga dukha. Sino pa yung mga dukha? Amen? Kung sino ang may mababang loob sa Panginoon, sila ang mga dukha. Siya ang nilalapitan niyaon. Amen? Dito. Anuman sa magpakailanman sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hihip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo, laban sa kuta. Sa English po, basahin natin. For thou hast been a stronghold of the poor, and a stronghold to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat, when the blast of the terrible one is just a storm against the wall. Amen? Sino ba ditong naranasan ng ginergiran o pinagalitan ng boss niya, ng amo niya? Amen? Wala? So, wala pa nakaranas nun? Wala pa. So, tawag dito, so kapag tayo daw ay pinapagalitan na kahit sino, kahit nasa kalagitnaan tayo ng, kumbaga, pinapahiya ka na maraming tao, binabagsak ka, dinadown ka, sabi, for thou hast been a stronghold to the poor. Ang Panginoon ang takbuhan. Ang Panginoon ang lapitan mo at di siya magkukulang. Sabi niya dito. A stronghold to the needy in his distress. Hindi ito yung mga distress. Siya ang ating stronghold. Siya yung magpapalakas natin. Siya yung magsusupply ng pangailangan natin. Our refuge from the storm. Amen? Sino dito binabagyo ng buhay dahil sa problema, nag-iisa lamang ang ating tanggulan. Hindi po yung hukom, hindi po yung judge. Yung sinasabing tanggulan. Yun lamang tanggulan sa mga Kristiyano, ang Panginoon ang ating tanggulan. Amen? Tuloy natin. When the blast of the terrible one
is as the storm against the wall. Kahit tayo hagupitin ng mga pagsubok sa buhay, hagupitin ng kung ano mang dumarating, stress ka sa trabaho, puyat ka, hindi ko na kaya. Hindi muna ako dadalo ng gawain. Pagod ako, kailangan ko magpahinga. Inuna natin ang sarili natin. Kumbaga, yung sarili natin, kinomfort natin, sarili natin yung tinakbuhan natin bilang tanggulan. Sa tingin mo, mapupulpil ka kaya? Kapag ikaw ay nagpahinga at hindi mo ginampanan ang panggatin mo ng gawain. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Hebrews 10:25, huwag kakaligtaan ang pagtitipon, pagpapalakasan, pagpapanalanginan ng Panginoon. Sa mga kapatid, ang gagamitin ng Panginoon bilang kalakasan ng bawat isa. Amen? Iniutos ng Panginoon na tayo ay dapat umattend o dumalo ng gawain. Ngunit dahil sa inuna mong katawan mo, inuna mo yung sarili mong pangangailangan, hindi mo natupad ang salita ng Panginoon. It means, pag di natin natupad ang salita ng Panginoon, tayo ay nagkakasala, mga kapatid. Ang bawat pagsuway sa salita ng Diyos ay kasalanan. So sa tingin mo, fulfill ka? Hindi. Kasi ang spirit natin ay nag-gripe. Nagluluksa, nangihina ang spirit natin. Dahil hindi natin siya napakain ng salita ng Diyos. Yung sabi nga, the spirit is willing, but the body is weak. Kaya dapat mapagmatsyag tayo, mapagbantay tayo. Yung mga bagay na ito dapat tatatak agad sa isip natin, sa puso natin. O nga pala, ito na yung sinasabi ng Panginoon. The spirit is willing, and the body is weak. Unahin natin ang gawain ng Panginoon. Sinabi niya dito, siya ang hero. Sa Isaiah 25:4. Siya yung tanggulan ng lahat ng mga mahihirap, nangangailangan. Kung ikaw ay hinahampas na ng bagyo ng problema sa iyong buhay, siya, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus. Siya lamang ang nag-iisang ating tanggulan. Amen? Sino po ba ditong naniniwala na kapag inuna niya ang Panginoon, hindi siya pagkukulangin nito? Amen. Glory to God. Sabi niya sa kanyang salita, sa Genesis chapter 28, verse 15, mula pa nung una, kasama na natin siya. Our God is on us. He is moving. Kumikilos siya, gumagawa siya sa ating buhay. Sabi dito sa English, and behold, I am with thee, and I will keep thee wheresoever thou goest. And I will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken unto thee. So ang Panginoon pala ay kumikilos. Habang siya ay kumikilos, sinasama niya tayo. Yung sinasabi natin, feeling natin, nag-iisa na ako, wala na akong kasama, hirap na ako, hindi ko na kaya, sinabi ng Panginoon sa Tagalog po. At narito, ako'y sumasa iyo. Sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon yan, at iingatan kita saan ka man pumaroon. Pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Amen? Ang Panginoon ay may pangako sa ating lahat. Meron siyang sinabi sa buhay natin. Meron siyang pagkatawag. Ngunit habang tayo ay naghihintay at lumalakad, naghihintay sa kanyang muling pagbalik, tayo ay sinasamahan niya saan man tayo magpunta. Kasi, naniniwala po ba tayo na hindi tayo taga rito sa lupa? Taga saan tayo? Taga langit. Philippians 3:20. Our citizenship, ang ating pagkamamayan, ay sa langit. So originally, taga ron tayo. So dahil sa kasalanan, hindi naging available sa atin yon. Nataklopan tayo ng kasalanan. Originally, taga ron tayo. Bumalik, nagkatawang tao ang ating Panginoon at tayo tinubos. Sabi ng Panginoon, balik natin sa Genesis 28:15. Sa Tagalog po. Sabi ng Panginoon, pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. So pababalikin tayo ng Panginoon sa langit muli. Ano ang susi
para tayo makabalik doon. Magpasakop sa Panginoon. Amen? Continue natin yung lakad natin, yung path natin, yung race natin. I-continue natin. Kapag ikaw ay huminto na, malapit ka na, kagaya ni Job. Di ba si Job? Sino po ba dito alala pa ng story ni Job? Sa Job kasi, lahat ng kanyang ari-arian, isa siya pinakamayaman sa kanilang lugar, pero lahat ng kanyang ari-arian ay kinuha ng kalaban. Inayaan ng Panginoon, sinubukan siya. Pero ni kailanman hindi siya sumuko. Sige, pinaglaban niya yung pananampalataya niya sa Panginoon. Kahit lahat na ng tao, ultimo asawa niya, kinukutya na siya. Curse mo na yung Panginoon mo. Sumpain mo ang Panginoon mo, ang Diyos mo. Tapat ka sa Kanya, bilang lingkod niya, ngunit anong ginawa niya sa'yo? Yan ang ginawa niya sa'yo. Si Job ay tinubuan ng piksa mula ulo hanggang talampakan. Ngunit hindi siya bumigay. Hindi niya inisip na magrebelde sa Panginoon na bakit ganito, ganyan ang ginawa mo sa akin. Hindi. Nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Amen? In the end, sa chapter 42, sabi ng Panginoon, inawat na niya ang gawain ng kaaway. Kahit anong ginagawa ng kaaway, hindi siya bumibigay. Hindi makuha ng kaaway yung hinihingi niya, yung inaasam niya na magiging sa kanya si Job. Kasi si Job ay tunay na lingkod ng Panginoon. At nung nakita na ng Panginoon na sobra na ang ginagawa ng kaaway, sabi ng Panginoon, tama na. Inawat niya ang gawain ng kaaway. At pagkatapos nun, sa chapter 42, ang lahat ng tinatangkilik ng Panginoon, ni Job ay dinoble ng Panginoon. Kagaya ng sabi ni Kuya Ramil, dati may anak siyang babae. Nanatili siya, nawala yung anak niyang babae, yung namatay. Pero nanumbalik siya sa Panginoon, hindi siya nagrebelde, yun ang ginawang daan ng Panginoon upang siya manumbalik. Noong nanumbalik siya, lumakad siya ayon sa kabanalan ng Panginoon, sa lakad ng Panginoon, glory to God. Sabi niya, nadoble yun. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, mas maganda daw yung anak niya ngayon kaysa nung nakaraan, yung una. So, amen, kagaya din ni Job, kung siya dati, kung sabihin na natin, ang ari-arian ni Job ay 10 million dati. Nung siya ay nagpatuloy, at the end, sa chapter 42, dinoble, naging 20 million. Amen? At ang anak niya mga babae, yung mga anak niyang babae at lalaki namatay. Ngunit nung siya muli ay nagkaroon ng anak na babae, walang masumpungan na ganun kaganda sa balat ng lupa, sa lugar nila. Ibig sabihin, yung mga anak ni Job ay siyang pinakamagaganda sa kanilang lugar. Amen? Sino pa bang gustong makaranas nun? Na kapag tayo nagpatuloy sa Panginoon, kung tayo ay lugmok na sa kahirapan sa pagsubok, magpatuloy lang tayo. At the end, malay natin, nasa chapter 41 na tayo. Isang chapter na lang, ipagkakalob na ng Panginoon. Ang double portion ng tinatangkilik natin. Amen? So kung sino yung may 5 real, magpatuloy lang. Magiging 10 real yan, kapatid. Amen? Glory to God. So, yun. Sabi ng Panginoon, back to the text, kuya. Balikan natin ang text po. Sabi niya, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Yun. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kahit hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago. Amen? Ang lupa daw ay mababago. Ang lupa ay mababago in the sense of mababago ang iyong sitwasyon. Kung dating ikaw ay nasa taas, ngayon ay nasa baba na. Ang Panginoon ay hindi magkukulang. Yung halos dati tinatangkilik mo, napakarami. Kumbaga, katirpulos ka dati. Pero bakit ngayon, mapipulos na? Hirap na hirap ka na. Kaya nasabi ng Panginoon, lahat man ay mabago, ang Diyos sa ating tanggulan, kanlungan. Naniniwala po ba tayo na ang ating Panginoon ay hindi magkukulang sa atin? Naniniwala po ba tayo ang ating Panginoon ay ang ating provider? Amen. Glory to God. Tungayin natin ang kanyang salita sa
Matthew chapter 6, verse 26. Sinabi niya rito, sinalaysay niya dito, bilang proof, bilang evidence na kanyang sinasabi na tayo ay pagpapalain. Sabi niya dito, behold the birds of the heaven that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, and your heavenly Father feedeth them. Are you not ye of much more value than they? Amen. Sa Tagalog po, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangangasik, ni nagsisigapas, ni nangagtipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng iyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Amen? So ang ibon daw, hindi nagtatanim, hindi rin umaani, hindi rin siya nagtitipon o nag-iipon ng kanyang kakainin. Ngunit bakit siya nakakain? Pinoprovide ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi baga mas mahalaga kayo kaysa ibon? Binigyan niya tayo ng example ng Panginoon. Binigyan na niya tayo ng proof. Kung tayo nagda-doubt, totoo bang magpo-provide ng Panginoon? Totoo bang siya ang magbibigay ng aking pangailangan? Ito na po. Yung proof ng Panginoon sa ating buhay. Totoo bang siya aking tanggulan? Ito na po. Ang ibon, tignan mo ang ibon, di ba? Palaboy-laboy lang. Kumbaga sa atin, tambay lang palaboy-laboy. Walang trabaho. Ngunit siya ay nakakakain. Pinapakain ng Panginoon. How much more tayo pa? Kung tayo lang ay magtitiwala, manunumbalik sa Kanya. Magtiwala tayo. Tungayin natin sa Kanyang salita sa Psalms chapter 20, verse 7 and 8. Magtiwala lang tayo. Trust the Lord. Makikita natin kung ano yung plano niya sa ating buhay at malalaman natin na siya nga ang totoong hero natin, ating tanggulan, ang ating refuge. Sabi niya dito, gayon may matutunaw siya magpakailanman na gaya ng kanyang sariling dumi. Psalms po, kuya. Yun. Some in chariots and some in horses, but we will make mention of the name of Jehovah our God. They are bowed down and fallen, but we are risen and stand upright. Amen? Sa ibang version, sabi niya dito yung, but we will make mention of the name of Jehovah. Sabi niya, we will boast. Ipagmamalaki ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sabi dito sa Tagalog, ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo. Ngunit, babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon, naming Diyos. Sila'y mga kasubsob at buwal. Ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Amen? Sino po ba dito yung nakaranas na, sabi mo, Kristiyano ka na. Binago na ng Panginoon ang buhay mo. Bakit naghihirap ka pa rin? Buti pa ako, sarap-sarap ng buhay ko. Wala akong Diyos, wala akong Panginoon, pero tignan mo, katirpulos, rich, mayaman ako, tignan mo, ang buhay mo, isang kahig, isang tuka. Ipinagmamalaki nila yung mga chariots nila, yung mga cars, kayamanan. Ipinagmamalaki nila yung mga possessions nila, tinatangkilik nila. Kinukumpara nila sa mga mananampalataya na, tignan mo, dito ko lang, sabi mo, may Diyos ka. Tignan mo, ang Diyos mo, sabi mo, nagpo-provide sa'yo pag yayamanin ka, pero dito ka lang ako dito Yung inaalipos na tayo ng mga mayayamang hindi mananampalataya. Ngunit sabi ng Panginoon, magtiwala tayo. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Ipagyabang natin ang pangalan ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, sila'y nakasubsob. Kung sino yung mga mayayaman na nagmamayabang ng kanilang mga possessions, bandang huli, they are bowed down and fallen. Babagsak sila. Sino po ba dito nakatunghay, nakakita ng ganun? Pamilya dati ang yaman-yaman, ang daming tinatangkilik ng mga possession. Ngunit nasan sila ngayon? Down na. Yung mga mayayaman, na lalo nagpapayaman, they're investing. Ano po yung in-invest nila? For their future hospitalization. Amen? Tignan po, kung sino yung mga mayayaman, sila yung may mga malulubhang sakit, di ba? Yung halos maubos na yung kayamanan nila, hindi pa rin gumagaling yung sakit nila. Kaya sabi nga, salita ng Diyos to, hindi maaring mabaliktad
o maaring hindi mangyari. Salita ng Diyos to. They are bowed down and fallen. Ngunit kung sino yung mga nagtitiwala sa Panginoon at nagyayabang ng pangalan ng Panginoon, sabi niya dito, but we are risen and stand upright. Amen? Nananatiling nakatindig at nakatayo. Amen? Sino po ba dito ang handang ipangalandakan, ipagsigawan sa kanyang buhay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus? Amen. Glory to God. The Lord will bless you all. Amen? Ang ating Panginoon ay siya ang nagdadala sa atin sa dapat nating kalagyan. Kung iniisip mo, ang gulo-gulo, ang dami ko nang iniisip, hindi ko na alam kung saan ako pupunta, hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. Sabi nga, God is our refuge. Punta ka sa Panginoon at siya ang magsasaayos ng lahat ng bagay o anuman yung problema sa iyong buhay, anuman yung kinakalagyan mo ngayon, siya ang magsusupply nito upang ito'y malutas o ma-resolve. Amen? Sabi nga sa kanya sa Mark chapter 5, verse 36. Narito yung tawag dito, story ng mahabang story to, yung babae na pinagaling ng Panginoon. Yung 12 years na dinudugo, na siya ay pinagaling ng Panginoon. Ano po, beyond po that, bago po, mga nasa 28 po, hanggang 36, o hanggang sa baba. Maraming story po yan, bibilisan na lang po natin. Sabi niya dito sa 36, datapwat. Ayun, hindi, diretso po yung kuya. 28 to 36. Ay, doon na pala. For she said, I touch but his garments, I shall be made whole. Nagtiwala, nagkaroon ng pananampalataya ang babae. Sabi niya, mahawakan lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya ay magiging whole or gagaling. Sabi niya, and straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her plague. And straightway Jesus perceived in himself that the power proceeding from him had gone forth, turned him about in the crowd, and said, who touches my garments? 31. And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touches me? Sabi ng Panginoon, nasa crowd siya, ang daming tao. Sinisiksik siya. Tapos sabi ng Panginoon, sino ang humawak sa akin? Sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga disciple, napakaraming tao, Panginoon. Siksikan tayo, tapos tatanungin mo kung sino ang humawak sa iyo. Kasi ramdam ng Panginoon kung sino ang may pananampalataya, kung sino ang nag-trust sa Kanya, naniwala sa Kanya, na siya ang Panginoong Diyos na magpapagaling. Automatic yun eh. Ipagkakalob ng Panginoon. Naramdaman kasi ng Panginoon yung power na na-release sa Kanya. Yung nagpagaling yun sa babae. Hindi sabi niya, and he looked around about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, natatakot yung babae na aminin na siya yung humawak sa laylayan ng damit ng Panginoon. Knowing that what had been done to her, came and fell down before him and told him all the truth. 34, and he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. While he yet spake, they come from the ruler of the synagogue's house, saying, thy daughter is dead. Why troublest thou the teachers any further? But Jesus, not heeding the word spoken, said unto the ruler of thy synagogue, fear not, only believe. May nung sa oras na yon, meron ding isang ruler ng synagogue. Meron isang high priest din na naandun. Meron isang tawag dito, pinuno. Ibig sabihin, may hinahawakan siya, mataas siya. Naandun din. Ibig sabihin, isa rin siya sa nanampalataya sa Panginoon. Sinabi ng kanyang mga alagad, o sinabi ng kanyang mga tauhan, sa Tagalog po, datapwat, hindi pinansi, sa 35. Samantalang nagsasalita pa siya, ay nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga,
na nagsasabi, patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro? So, yung pinuno pa lang yon, namatay na yung kanyang anak na babae. So, bakit ka pa pupunta sa Panginoon? Bakit ka pa lalapit sa Kanya upang hingin na pagalingin niya ang iyong anak? Bakit mo pa siya ginugulo? Patay na ang iyong anak, sabi ng kanyang mga tauhan. Sabi ng Panginoon, dadapwat, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Amen? Ituloy natin yan, kuya. From verse 36 until sa last part niya, makikita natin, matutunghayan natin ang pangako ng Panginoon. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Amen? Yung promise ng Panginoon dito ay hindi lang para sa ruler na yon, para sa lahat ng makakarinig ng kanyang salita. Amen? Ibig sabihin, tayo yung sinasabihan niya ngayong gabing to. Kung tayo ay nagkukulang, may problema na parang wala nang kalutasan yata to, imposible na. Sabi ng Panginoon, ano sabi niya? Ano sinasabi niya sa atin? Huwag kang matakot. Manampalataya ka, magtiwala ka. Don't be afraid. Believe, sabi ng Panginoon. To sabi niya, at hindi niya pinahintulutan na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. 38. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagbubuntong hininga ng labis. Amen? So pagdating nila sa bahay pala ng pinuno, maraming tao. Marami na nagugulo na, umiiyak na sila kasi patay na nga yung bata. 39. At pagkapasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo nagkakagulo at nagsisitangis, hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. 40. At tinawanan nila siya at nilibak. Dadapwat, nang mapalabas niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito. At ang kanyang mga kasamahan ay pumasok sa kinaroroonan ng bata. Amen? So, sinabi ng Panginoon, bakit kayo tumatangis? Bakit kayo nagkahagulo? Bakit kayo umiiyak? Huwag kayong umiiyak, natutulog lamang ang bata. Tinawanan siya ng mga tao. Ibig sabihin, wala silang trust. Hindi sila believe sa Panginoon na kaya niyang pagalingin ito. Amen? Kaya't pumasok ang Panginoon kasama ang ama at ina ng bata. Sa verse 41, at pagkahawak niya sa kamay ng bata at sinabi niya sa kaniya, Talita kumi. Talita kumi ang ibig niya sabihin, dalaga, parang dalagang babae. Na kung liliwanagin ay dalaga. So ayun pala, nandun na pala yung meaning niya. Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Sinabi ng Panginoon, bumangon siya. Ano nangyari? At pagdakay, nagbangon ang dalaga at lumakad sapagkat siya'y may 12 taon na at pagdakay, nagtaka silang lubha. At ipinagbili niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito at kanyang ipinag-utos na siya ay bigyan ng pagkain. Amen? Ano sinabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Manampalataya ka. Magtiwala ka. Don't be afraid. Kung tayo ay punong-puno na ng pag-uusig sa ating buhay, sabi ng Panginoon, pangako niya ng Panginoon, don't be afraid. Just believe. Sino po ba dito naniwala sa Panginoon? Amen. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kagaya ng nangyari sa tatay ng bata na wala na, hopeless na, patay na. Sinabi ng lahat ng nandoon, lalo yung mga mga tauhan niya, wala na, patay na ang iyong anak. Bakit mo pa ginugulo ang Panginoon? Patay na, hopeless na sila. Pero sabi ng Panginoon, nung oras na yon, nawalan din ng gana yung tatay. Nawalan na, wala na, patay na ang aking anak. Ngunit sabi ng Panginoon, pinalakas niya, huwag kang matakot, magtiwala ka. Amen? Sinasabihan tayo ng Panginoon, huwag tayong matakot, magtiwala lang tayo. Amen? Sapagkat, balikan natin, sa Psalms 33:18, sinabi ng Panginoon, na ang ating Panginoon pala ay always watching us. Lagi siyang nakatingin sa atin. Lagi niya tayong binabantayan. Psalms 33:18.
Ngunit, hindi nakalahad na lahat ay kanyang binabantayan. Sinabi niya dito, minention niya kung sino ang kanyang binabantayan. Behold, the eye of Jehovah, or the Lord, is upon them that fear Him, upon them that hope in His loving kindness. Amen? Sino po ba dito? Yung nagtitiwala sa Panginoon at inaasahan lamang ang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? The eye of the Lord is upon you, upon us who fear Him. Amen? So kung sino yung natatakot sa Kanya, sino yung sumusunod sa Kanyang salita, kung sino yung umaasa sa Kanya lamang, na andon ang mata ng Panginoon. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, I watching you. Ibig sabihin, hindi niya tayo hahayaang bumagsak. Hindi niya tayong hahayaang basta na lang bumigay ng walang kalaban-laban. Minsan napag-aralan namin sa Bible study, kapag tayo daw ay inuusig, sabi ng Panginoon, na kung kayo ay inuusig ng iyong mga kalaban, ibig sabihin, the sense of kapag tayo inuusig ng ating mga problema, ating mga pagsubok sa buhay, sabi ng Panginoon, hindi nyo maiikot ang buong Israel. Darating ako, sabi ng Panginoon. Amen? Yung in the sense na, hindi mo na kaya, bagsak ka na. Hanggang doon ka na lang. Sabi ng Panginoon, hindi mangyayari yon. Darating ako. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Ibig sabihin, yung refuge natin, yung tanggulan natin, yung superhero natin ay darating. Siya ang magsasaayos, mag-aahon sa atin sa lahat ng kinalalagyan natin. Kung tayo lugmok na sa problema, sa pagsubok, kasakitan man yan, pangailangan man yan, financially, sabi ng Panginoon, hindi darating ang araw na hindi mo na kaya. Ibig sabihin, kumbaga, ang battery natin is 100%. Hindi masasagad yung 100%, tsaka siya darating. Nasa 80% pa lang. Ibig sabihin, may natitira pang 20%, darating na ang Panginoon. So kung tayo ngayon, malay natin, nandun na tayo sa 75%. 5% na lang. Darating ang Panginoon, susupply niya ang ating pangailangan. Ngunit, hindi na tayo nagpatuloy. Tumigil tayo sa ating lakad sa Kanya. Sayang, ibibigay na sana. Gaya ni Job, sa chapter 42 ng kanyang buhay. Malay natin na sa chapter 41 na tayo. So patuloy lang tayo, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Back to the text, kuya. Sinabi niya sa English po. Sinabi niya na siya lamang ang tanggulan. Siya lamang ang refuge. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa lahat ng klaseng trouble, ano man yan, nag-iisa ang ating tanggulan. A very present help. Siya yung ating katulong. Hindi yung katulong sa bahay. Kung sino man dito may katulong na tagagawa kung anong iutos mo. Sabi ng Panginoon na kapag hindi na natin kaya, siya ang tutulong sa atin. Sabi niya, therefore will we not fear. Huwag tayong matakot. Though the earth do change, and though the mountains be shaken into the heart of the seas, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains tremble with the swelling thereof. Kahit anong mangyari, kahit, kumbaga, may gera, nasa kalagitnaan ka ng gera, sabi ng Panginoon, siya ang ating tanggulan. May shield tayo. Huwag tayong matakot. Pangako ng Panginoon yan. Kagaya ng ating kinanta kanina. Pwede bang i-flashback natin yung kanina? Sa chorus na lang po, kuya. When the oceans rise and thunders roar. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still. Know that you are God. Psalms 46:10. Sinabi ng Panginoon. Kahit anong problema, kahit anong pagsubok sa ating buhay, lilipad tayo na kagaya ng agila. Kahit anong lakas ng bagyo, mananatili tayo. Dahil alam natin na tayo tatayo, na siya
ang ating Diyos. Amen? Sabi niya dito, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Amen? Sino po pa dito? Yung gustong ma-exalt kapag dumating ang Panginoon. Amen? Kung paano, sabi ng Panginoon, kung paano siya i-exalt among the nations, kung paano siya itataas, kung paano siya magsusor, ganun din ang mangyayari sa bawat nananampalataya sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, "Be still and know that our God is our only refuge." Amen? Sa Diyos lamang pong papuri. Praise the Lord. Sige po, minsan pa palapakan natin ang buhay ni Kuya Rex. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa napakaganda mensahe. Back to our text, Psalm 46 verse 1. Napakaganda po ang sinabi ng Lord doon, ang pangako niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung naunawaan niyo ito mga kapatid, I believe hindi na kayo aalis sa presensya ng Panginoon. Amen? Sabi doon sa English, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. A very present help in times of trouble. Amen? Sa ibang translation, a very present help in times of trouble. Amen? This help, mga kapatid, is a reliable help. Amen? Sabi mo sa katabi mo, a very reliable help. Amen? I believe lahat po tayo mga kapatid galing sa kamunduhan. Sino pong galing sa kamunduhan? Lahat po tayo. Manginginom, maninigarilyo, lasinggero, sabungero, sugalero, babaero, ang dami. Amen? Ang daming ngiro. Amen? Pati mga kaldero, sinama na. Pinagtatapon. Amen? Marami po mga kapatid, magiging ugali natin mga kapatid, hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Amen? Marami tayong ginawa, kung aalalahanin natin mga kapatid, sa oras na ito, kung iisipin lang natin yung luma nating buhay, kung minsan may mga taong hindi dumaan sa mga bisyo, ngunit yung ugali naman nila ay saksakan ng pangit. Amen? Pati nga itsura, pangit din. Amen? Pero glory to God mga kapatid, alam niyo mga kapatid kung gaano kahalaga yung presence ng Lord sa buhay natin. Amen? Alam niyo ba, alam na Lord yung katayuan natin. Simula pa lamang mga kapatid na tayo pinaglilihin ng nanay natin, alam na ng Lord na ikaw yung anak niya. Amen? Mga kapatid, hindi lahat ng nilikha ng Diyos na tao ay anak niya, kundi yun lamang nanampalataya at nanumbalik sa Kanya. Amen? Ngunit alam ng Panginoon beforehand kung ikaw talaga yung anak niya. Amen? Kaya hindi tayo nilubayan mga kapatid. Yung present niya mga kapatid nandoon. Kahit nung nasa kamunduan pa tayo mga kapatid, ipinadala niya ang kanyang banal na espiritu para samahan niya tayo. Amen? We call it before salvation, the Spirit of God is with us. Sabi mo sa katabi mo, the Spirit of God is with us. Amen? Alam niyo po yung with us, it is like me and Kuya Rex, I am with Kuya Rex. Amen? So nasaan yung Spirit? Katabi? Nandito marahil? Amen? Sinamaan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ganun po yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Amen? Bagamat hindi pa tayo mananampalataya noon, sinamaan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Otherwise, hindi ka makakakilala. Amen? Siya po yung nagkukumbik, siya po yung marahil. Balikan niyo po, pwedeng ipikit niyo yung mata niyo mga kapatid. Ipikit niyo po. Balikan niyo yung lumang buhay ninyo. Pansamantala. Isipin niyo. Di ba minsan sa buhay natin, parang may nag-uudyok sa'yo na magbagong buhay na. May nag-uudyok sa'yo na bumalik ka sa Lord. Sige po, buksan niyo mga kapatid yung mata niyo. Tama ba o hindi? Amen? Hindi po lumubay ang Lord sa buhay natin mga kapatid dahil alam niya, ikaw at ako yung anak ng Diyos. Amen? Yung anak ng Diyos, hindi niya pababayaan mga kapatid.
simula pa nandito pa sa sinapupunan ng nanay, mga kapatid, hindi niya lulubayan. Amen? Alam niya kung sino yung nasa kanya. Amen? Ngayon, mga kapatid, anong ginawa ng Lord? Kinundik niya tayo sa mamagitan ng banal na Espiritu. Masama yung ginagawa mo, anak. Nang bababae ka, naluloko ka ng babae, ang dami mong mayroon kang pang Huwebes, may Friday, may Saturday, may Sunday. All throughout the week, isang linggong pag-ibig mayroon ka. Amen? Kinundik tayo ng banal na Espiritu. Amen? Manginginom ka, lasinggero ka, ubod ka ng chain smoker ka, lahat ng klaseng bisyo na riyan. Amen? Ugali mo ang sasama. Amen? Kulang na lang na pati yung salita mo ay nakakapatay. Amen? Yung magsalita ka para bang dinudurog mo yung tao. Amen? Kasi nilalait mo, minamaliit mo siya, talagang ganun po yung pananalita mo. Pero the Lord, alam niyo mga kapatid, kung ikaw yung nawawalang anak ng Lord, hindi ka lulubayan. Amen? Nung na-realize mo ito mga kapatid, nakumbik ka at tumungo, naisip mo si Lord na manumbalik ka. Amen? Ito na yung mga kapatid yung gusto mo nang bumalik kay Lord. Amen? Bumabalik ka sa Panginoon. Ngunit hinahadlangan ka ng kalaban dahil ayaw niyang umalis ka sa kanyang lungga. Amen? Naranasan niyo ba yung mga kapatid? O naranasan niyo ba yun? Amen? Lord, ayaw ko na itong bisyong ito. Bukod na sa nasisira yung katawan ko, masakit pa sa bulsa ko. Diba? Realize natin ito mga kapatid noon. Diba? Ano itong ginagawa ko? May asawa na ako, nagkikipag-chat pa ako sa iba. Ano pa itong ginagawa ko? May asawa na ako, ay kung sino-sino pang babae ang aking mga nililigawan. Amen? Kung honest ka sa iyong sarili, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, palalayain ka niya. Pero kung nagtatago ka, itatago ng Panginoon ang kapatawaran tayo. Amen? Pero kung bukas ang buhay mo, bukas din ang Panginoon para buksan niya ang kanyang pintuan para sa iyo. Amen? Mga kapatid, dumaan tayo lahat, sari-saring sitwasyon, marahil sa mga bisyo, marahil sa mga hindi magandang ugali ng buhay natin. Ngunit, one day in our life, mga kapatid, nag-response tayo sa Lord. Naisip natin, o nga, manunumbalik ako kay Lord. Amen? Nung time na manunumbalik ka na, ang kalaban hahadlangan ka niya dahil ayaw kanyang umalis sa kanyang lugar. Amen? Nung nagpipimilit ka, ito na ngayon, na inaawat ka ng dyablo dahil ayaw nga niya, mga kapatid. Talagang hahadlangan ka. Ito yung point na kung saan maiisip po natin, Lord, pilit kong gustong sumunod sa iyo. Pero ito yung mga problema dumarating sa akin. Amen? Ito yung paghahadlang ng kalaban sa buhay natin, mga kapatid. Hahadlangan niya tayo, magbibigay siya ng mga problema sa buhay natin. At Lord, hindi siya magbibigay ng problema sa totoong anak niya. Amen? Ang dyablo lamang nagbibigay ng problema, mga kapatid. Amen? Ito yung paghahadlang niya sa buhay natin. Ngunit si Lord, mga kapatid, sabi doon yung a very present help in times of trouble, that is the reliable help of God. Na nung hindi mo na makayanan dahil sa problemang inaatang ng dyablo sa buhay mo, nandyan si Lord na magpuprotect sa iyo. Nandyan si Lord na siya mo mismo yung aapila para ikaw ay dalhin niya sa kanyang presensya. Amen? Naguguhan niyo mga kapatid? Kung bakit narito tayo ngayon, dahil pinagtanggol din tayo ng Panginoon. Amen? Bakit? Unang-una, nais ang Panginoon yung puso mo, nandoon yung desire mong bumalik sa Kanya. Amen? Ni kailanman mga kapatid, hindi niyo po tayo kinuha para, yung wala tayong puso para sa Kanya. Hindi mga kapatid. Unang-una, i-establish ng Lord yung puso mo na bumalik sa Kanya. Amen? Wala pong tao na kinuha ng Lord na wala ang puso niya sa Panginoon. Amen? Kailangan ma-establish mo na yan. Mga kapatid, nasa kamunduan tayo, hindi natin kilala ang manumbalik sa Panginoon. Pero nandyan ang banal ng Espiritu. Ipapaunawa sa atin. Ipapakita niya ang kamunduhan. Napakasama yan. Yung ginagawa mo, napakasama yan. Hindi ka ayaya sa akin. Ipapakita ng Panginoon yan sa buhay natin. Hanggang yung time na magkakaroon tayo ng realization sa buhay natin, ito na yung turning point ng buhay natin. Oo nga. Bakit ko ginagawa?
Bakit ko nilapastangan ang aking pamilya? Bakit ko ginanito yung aking kapatid? Bakit ganito yung ginawa ko sa aking nanay? Bakit ko sinagot-sagot ang nanay ko, tatay ko? Bakit ganun ang ginawa ko? Bakit ako nagbibisyo? Bakit ang daming inubos ko na yung pera ko, inubos ko na yung kayamanan namin sa bahay para lamang masunod ko ang alayaw ko sa aking katawan. Amen? Nung time na yung realization yung mga kapatid, ito na yung nais ng Lord na manumbalik tayo. Amen? Nung ikaw ay handa na mag-step forward sa Panginoon, nandyan ang paghahadlang ng kalaban. Gagawin niya ang lahat, mga kapatid, upang hindi ka manumbalik sa Lord. Amen? Kaya nga mga kapatid, tingin nyo yung Christian life natin mga kapatid. Lord, nung dumadalo ako, nung sumusunod na ako sa iyo, Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Parang maraming problema na dumarating sa akin. Mga kapatid, ipinapakita ng kalaban, mga kapatid, na gusto kanyang hadlangan. Amen? Gusto kanyang mag-isip na mabuti na yung ginagawa ko. Amen? Matandaan niyo po yung kwento ni Moses sa mga Israelitas nung sila po ay umalis sa Ehipto. Amen? Amen? Dahil sa kanilang mga hinanaing na parang ayaw na nila, sumusuko na sila sa pagkaalipin nila. Di ba? So ginamit si Moses para sila po ay tanggalin doon sa pagkaalipin. Pero nung sila ay nasa presensya na ng Panginoon, dumating po yung mga kapatid, dumating po yung mga pagsubok sa buhay nila hanggang sa ma-realize nila na mas mabuti pa nga yata doon. Alis kumakain tayo, alis ganito. Ngunit mga kapatid, sinubok lang sila ng Panginoon that time. Iba po yung problema at pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. Pag sinabi mong problema, galing sa kalaban. Amen? Walang problemang ibibigay ang Lord sa tunay niyang anak. Amen? Kundi ang kalaban lamang. Ngunit yung pagsubok, mga kapatid, nanggagaling kay Lord yan para subukan kung saan na yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Kung minsan pinaghahalo natin ito sa buhay natin, kaya tuloy nasisisi natin ang Lord. Amen? Bakit hindi mo na lang isipin si Lord sa buhay mo? Napakasarap kayang nasa presensya niya. Amen? Kaya nung ikaw ay handa na bumalik sa Panginoon, nagpupumili kang bumalik sa Lord. Amen? Nandiyan ang paghahadlan ng kalaban, pero makikita ng Lord yung hangganan mo. Amen? Alam ng Lord yung limitation natin, mga kapatid, di ba? Kaya ang sabi ng Lord sa 1 Corinthians 10:13, wala po siyang ipinaghintulot na problema o temptation o pagsubok na lagpas sa ating kakayahan. Amen? Wala siyang ipinahintulot na ganun, mga kapatid, na lagpas sa kakayahan mo. Kaya nga, pag nandoon na sa peak, yung gagawin ng kalaban sa buhay natin, susubra na doon sa capability natin, mga kapatid, si Lord na mismo yung aapila para sa iyo. Ikaw na yung pro-protecta niya talaga, siya na yung talagang mag-aapila. Amen? Kaya nga yung a very present help in times of trouble, talagang matahan mo yan sa buhay mo. Very reliable ang present na Lord. Pagdating ng panahon na parang Lord, parang hindi ko na yata kaya to. Amen? Yung nahihirapan ka na. Si Lord na mismo, mga kapatid. The only thing is that nais ang Panginoon sa buhay natin na manatili kang magtiwala sa Kanya. Amen? Alam niyo po yung pangako ng Panginoon in times of trouble, mga kapatid, na manatili ka at mararanasan mo yung ever-present ng Panginoon. Amen? Yung present ng Lord sa buhay natin. Pag sinabi yung present, mga kapatid, ito na yung presensya ng Diyos na wala nang pwedeng gumalaw sa iyo. Amen? Sabi ng 145 verse 18, napakaganda po ng pangako ng Panginoon dito. Amen? The Lord is near to those who call upon Him. To those who call upon Him in truth. Amen? In truth. Yung mga anak ng Diyos na tumatawag sa Kanya ayon sa Kanyang salita. Amen? Ayon sa Kanyang kalooban. Pag yung mga tao, anak ng Diyos, ay lumalakad sa kalooban ng Diyos ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid, the Lord is very near to you and me. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is very near to us. Amen? Pag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, napakalapit sa buhay natin. Amen? Alam niyo ba, mga kapatid, maraming ginagamit ang Lord sa buhay natin. First of all, His power, ginagamit niya yan. Para sa ganun tayo po ay maipalapit niya o pumasok sa
presensya ng Panginoon. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Kung sinasabi ng 145 verse 18 ng Psalm, amen? The Lord is near to those who call upon Him, to those who call upon Him in truth. Amen? Nais ng Panginoon na ang bawat isa ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Tiyak yun, mga kapatid. Nararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Nararanasan mo siya. Yung pag ikaw ay nanalangin, pag ikaw ay tumawag sa Kanya, nandyan lang siya. Mga kapatid, yes, si Lord nandyan lang sa paligid. Pero may mga tao na malayo ang Lord sa buhay nila. Amen? Alam niyo ba mga kapatid, ang Lord ay sadya talagang lumalayo sa mga taong gusto niyang layuan. Amen? Sabi ng Jeremiah 29 verse 13, if you will search Him, you will find Him. If you will search for Him with all of your heart. Amen? Tingnan niyo po yung mga kapatid, yung layunin, yung pag wala ang puso mo sa Panginoon, mahirap mong hanapin ang Panginoon. Amen? Meaning to say, kung wala ka sa kalooban ng Panginoon, mahirap mo siyang hanapin. Amen? But once, mga kapatid, na natagpuan mo na yung kalooban ng Panginoon, nasa presensya ka na, meaning to say, mga kapatid, niligtas ka na ng Panginoon, nanamnam mo na yung protection ng Lord, yung blessing ng Panginoon, yung overflowing ng milk and honey ng Lord, sa Kanyang presensya. Nasa iyo na yon. Kung ipagpapalit mo pang lumabas, umanatili sa Kanyang presensya. Amen? Pero ang consequence yun, mga kapatid, alam po natin, pag ikaw ay lumabas sa presensya niya, alam mo na po yung magiging consequence. Anything outside His presence, mga kapatid, is dangerous. Amen? Alam po natin yung buhay natin sa labas ng presensya ng Panginoon. Amen? Nandun ang bisyo, nandun ang kamunduhan, nandun ang delikado yung buhay mo. Amen? Magkasakit ka, mayroon ka nararamdaman, napakahirap mong tumawag sa Panginoon dahil lumayo talaga si Lord sa buhay mo. Amen? Until na naman, mga kapatid, na ma-establish yung heart mo sa Kanya. Amen? Iyan lang po yung susi, mga kapatid. Yung heart natin na ma-establish sa Kanya, yung ma-engage sa Kanya. Amen? Once na yung heart na-engage sa Kanya, then He is a God of many chances sa buhay natin. Kung siya ay Diyos na wala pong chance sa buhay natin, mga kapatid. Marahil nung tayo po nasa kamunduan, pinabayaan na tayo. Nung tayo nagkasala, pinabayaan na tayo. Amen? Pero siya ay God of chances. Amen? Nagkasala ka, nagsisik ka, lumapit ka sa Panginoon, pinatawad ka niya. Another chance sa buhay mo. Diba? Nagluko ka, bagamat Kristiyano ka na, ganito pa, tapos nagwala ka na naman, umalis ka na naman, pinagaling ka ng katakot-takot, na miracle sa buhay mo. Amen? And then, nanghina ka, lumabas ka na naman sa presensya ng Panginoon. Amen? Bibigyan ka na naman. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung chance ng Lord sa buhay mo. But there is also a limit. Amen? Why there is a limit, mga kapatid? Nararanasan natin yon, mga kapatid. Amen? Maging ang salita ng Diyos, mga kapatid. Mayroon pong limit ang chance ng Lord sa buhay ng bawat isa natin. Amen? Way back 2013, nung gumamit ang Lord sa aking buhay na pagalingin yung bedridden na tao na may sakit, hindi makatayo, hindi makalakad, hindi makapagsalita, siya po ay hindi mananampalataya, mga kapatid. Amen? Siya po ay nasa kabilang pananampalataya na sa Pilipinas nagkakagulo sila ngayon. Amen. Ayaw ko na pong banggitin yung kung na yun, pero yun po yung ngayon na nangyayari sa Pilipinas. Nagkakagulo sila, may mga rally, may protesta, nagsisirahan, nagbabatuan. So, ganun po yung nangyayari sa kanila. Amen. Pinagbigyan siya ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Nung naniwala siya sa Panginoon, sabi ko, ito po yung leading ng Spirit. Kung naniniwala ka sa Panginoon, tumayo ka dyan. Tumayo siya, mga kapatid. Kung naniniwala ka sa Panginoon, lumakad ka dyan, lumakad, mga kapatid. Kung naniniwala ka sa Panginoon, magsalita ka, nagsalita siya. Unang-unang sinabi niya, Jesus. Amen? And then, after that night, mga kapatid, from that night, gumagala-gala na siya, mga kapatid. Malakas na siya. Pero nung lumakas siya, mga kapatid, nung na-healed siya, bumalik siya.
sa dati niyang gawiin. Ito po yung marahil, huling chance ng Lord sa buhay niya. Pinagbigyan siya. Amen? Hanggang sa binawi na ng Lord yung buhay niya. Amen? Alam niyo mga kapatid, once na naranasan mo ang Lord sa buhay mo, panatiliin mo na yun. Pangalagaan mo ang presensya ng Lord sa buhay mo. Amen? Hindi pa sapat ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? I believe mga kapatid, kung isa-isain natin ang ginawa ng Lord na pagbabago sa buhay natin, kulang yung kwartong ito para gumawa ka ng mga libro. Amen? Para yung pangako ng Lord sa John 21:25. Amen? Kung isusulat lahat ng ginawa ng Panginoon, yung mundong ito ay kulang para lagyan ng mga ginawa ng Panginoon. Amen? Maging tayo mga kapatid. Siguro hindi mauubos yung gabing ito o hindi matatapos. Kulang pa nga. Amen? Kulang pa nga yung gabi para magkwentuhan tayo sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Amen. Kaya manatili ka sa iyong pagkakakilala sa Panginoon. Manatili ka sa Kanyang presensya. Amen? Sabi ng Psalm 16 verse 18, in His presence there is fullness of joy. Amen? Di ba mga kapatid, pag nasa presensya ka ng Panginoon, may kagalakan, may kapayapaan? Eh, bakit pa tayo alis doon? Di ba? Maraming tao po mga kapatid, naranasan na nila yung kagalakan, yung kalakasan, yung kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Pero umaalis pa sila. And that is freedom mga kapatid. Amen? Pero yung nanatili mga kapatid, tingnan mo kung paano patuloy na binabago ng Lord ang buhay niya. Amen? Tingnan niyo po yung pagbabago ng buhay natin. Amen? Makikita mo mga kapatid, hindi para nasusukat yung tagumpay sa buhay sa pamamagitan ng pera. Amen? Hindi dahil sa maganda yung trabaho mo o mataas yung katungkulan mo sa trabaho, hindi nasusukat yan mga kapatid. Nasusukat yan kung gaano ka kalakas sa Lord. Amen? Kung gaano mo nararanasan ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Bakit? Dahil napakalapit mo sa Panginoon. Maraming tao mga kapatid, gusto nila maging malapit sa kanilang mga amo, sa mga tao, maging ang hari dito, gusto nila maging malapit. Amen? Pero kung ako ang tatanungin nyo, I believe kayo rin. Amen? I-apply po natin mga kapatid. Yung Psalm 145 verse 18. The Lord is near to those who call Him. To those who call upon Him in truth. Amen? Sino pong nabubuhay sa katotohanan? Sa kalooban ng Panginoon. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Sabi ng Lord sa Psalm 46 verse 10. Sabay-sabay natin sabihin mga kapatid. Be still and know that I am God, says the Lord. Hallelujah. Itaas po natin ating kamay. Nung ikaw ay nag-iisip na umalis sa presensya ng Panginoon, nagnanais kang bumalik sa mga gawiin mong masasama, mga mundo, maraming pangako ang Panginoon at marami siyang sasabihin sa salitang ito. Kung pagbubulay-bulayan natin ang Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. I-remind ka ng Panginoon na manatili ka at alamin mong ako ang buhay mong Diyos. Ito yung personal na pakikipagtagpo ng Lord sa buhay natin. But when it comes to the enemy trying to destroy your life, God will tell those people who want to destroy your life, be still and know that I am God. May mga problemang ihahatang ang kalaban sa buhay natin. The Lord will tell that problem. He will tell to Satan, be still and know that I am God. Ito yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Personal mo yan, mga kapatid, kung ikaw ay nag-aalinlangan, may problema ka, mayroon kang mga pagsubok sa buhay, may mga problema ka, may mga bagay kang iniisip na para bang gusto mong sumuko sa buhay mo.
i-remind ka ng Panginoon. Manatili ka at alamin mo na ako ang buhay mong Diyos. Pero pag ikaw ay nababagabag, inalipusta, pinipersecute ng mga kalaban o nahihinggit sa'yo, si Lord mismo yung magproprotect sa'yo at ito yung sasabihin niya sa mga taong involved na sumisira sa buhay mo. Be still and know that I am God. Ito yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. Personally, and to those people who are trying to destroy our life, this is the promise of God. Be still and know that I am God. Who want to worship the Lord tonight? Who want to experience the Lord tonight? Come on, let's all raise our hand and sing to God and give Him glory, give Him praise, give Him worship. Feel His presence, experience His presence right now. Under your wings, over. Namnamin natin mga kapatid ang awiting ito bilang panalangin natin sa Panginoon. See Him. I need now under your wings, over me, in your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Come on, let's experience the presence of God. Christ the Lord, know His power in quietness when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, for you are God. Come on, let's worship the Lord. The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and there's roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, for you are God. The oceans rise. Come on, let's raise our voices and worship the living God. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, for you are God. When the oceans rise.
Panginoon. Ayaw na namin balikan, Panginoon, ang dati naming buhay, ang mga makamundong buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa presensya mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili, Panginoon, o God, na matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na laging lumapit sa iyo. Para, Lord, hindi kami maagaw ng kalaban. Tulungan mo kami, Panginoon, o God, na laging nasa presensya mo. Na, Lord, pagkaasamin namin lagi, Panginoon, sa buhay namin, na maranasan ka sa buhay namin. Na, Lord, mapuspos kami ng salita mo, Panginoon, upang marami kang pwedeng ipaalala sa buhay namin. Kaya mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, o God, na maging kalakasan sa buhay namin at maging pamantayan namin sa buhay upang, Lord, maparatili kami, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, sinasabi namin sa aming buhay, sa iyong harapan sa oras na ito, Panginoon, in the name of Jesus. Hindi na namin babalikan muli, Panginoon, ang buhay na makamundo, O God. Kung ano yung dinuwal namin, Panginoon, ay dinuwal na namin at hindi na namin kailangan balikan, Panginoon. Lord, sa iyong pangalan, Panginoon, we declare, O God, na kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, O God, na manatili sa iyong presensya. At Lord, mananamnam namin, Panginoon, O God, yung kagalakan, yung kasiyahan, yung kapayapaan, Panginoon, yung pagpapalad na gagaling lamang sa iyo. Oh, hallelujah. Oh, glory to you, Father. Oh, hallelujah. Bless your people, O God. Kaya mo, Panginoon, O God, ang ay mga buhay ay patuloy ka namin mapuri, masamba. Ano mang bagay, Panginoon, sa buhay namin, O God, ay may suko namin. Ano man, Panginoon, O God, yung gagawin namin, iisipin namin, sasalitin namin, ay Lord, maayon lamang sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang kapanatili namin, Panginoon. You are our very help, O God, in times of our trouble, in times of our needs, O Lord Jesus. Let it be, Lord, that your promise, O God, ay patuloy na maging sariwa sa buhay namin at maranasan namin ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Sige po, mga kapatid, patuloy tayong lumangoy sa presensya ng Panginoon. Namnamin natin at nanasin natin ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Habang inaawit na natin ang Panginoon, nanasin niyo ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. You have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter.
pa mga kapatid. Dalhin natin ang Panginoon. Dalhin natin ang pangako ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ng Psalm 145 verse 18, "The Lord is near to those who call upon Him. To those who call upon Him in truth." Pag yung ginagawa natin, yung sinasalita natin, yung iniisip natin ay ayon sa Kanya, ang pangako ng Panginoon, He is very near to us. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong pangako sa buhay namin. Tunay nga, O God, nararanasan namin, Panginoon, yung pangako mong yan sa buhay namin. Every time, Panginoon, O God, na nasa kalooban mo kami, nasa kalooban ka namin, patuloy namin nararanasan, Panginoon, yung presensya mo. Yung mga imposible, Panginoon, ay nagiging posible sapagkat Ikaw ang kumikilos, Panginoon, sa buhay namin. Yung bagay, Panginoon, na gustong-gusto namin gawin pero hindi namin magawa sapagkat, Lord, Ikaw ang nakakapatid na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pero, Lord, yung nais mo lamang, Panginoon, ang isang patuloy na maganap sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na, Lord, ito po, Panginoon, yung pinakakasam ng bawat isa. Ito po yung design ng bawat isa, Panginoon, O God, na makasunod sa iyo, na manatili sa iyo, Panginoon, upang, Lord, patuloy ka namin maranasan, Panginoon, sa buhay namin. Lord, sa gabing ito, Panginoon, O God, sa bawat kamay na yan, Panginoon, na nakataas, Lord, I pray, O God, I pray in the name of Jesus. Bless that hands, O God. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga kamay na yan, Panginoon. Ano man ang hawakan ng mga kamay na yan, Panginoon, ay pagpapalain mo. Ano man ang pagawin, Panginoon, ng mga kamay na yan, Panginoon, O God, ay pagpapalain mo, Panginoon. Lord, salamat, O God. Kami, Panginoon, O God, yung instrumento mo, Panginoon, dito sa mundo. Kung paano ang kamay mo ay makapangyarihan, Panginoon. Isinalin mo, Panginoon, sa bawat kamay na yan, na anuman ang hawakan ng bawat kamay na yan, anuman ang gawin ng bawat kamay na yan, Panginoon, O God, makikita nila ang kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, there will be blessing, there will be power, there will be anointing, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang lahat ng tumanggap ng declaration ng Panginoon ay magsasabi ng Amen. Praise the Lord.